Walang sino man ang mas mataas sa batas ng Diyos, kaya't ang lahat ng iba pang batas ay kinakailangang hindi taliwas dito, lalo na kung ito'y batas ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba-buena, ruda at linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang paghahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos, mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay manipulate. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection, sa araw na ito kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan, mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga seminarista ng Mary Help of Christians dyan po sa Lingayen, Dagupan. I'm so happy to meet you yesterday during our gathering ng mga Carlista priests dyan sa Cathedral sa Dagupan. Persevere kayo at ipagdasal natin ang isa't isa. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay dinadala na naman tayo ng ating Panginoong Jesus sa sumisira sa ugnayan. Kung inyong matatandaan these past days, especially yung mga Sundays natin about the Bread of Life Discourse, gustong dalahin ni Jesus ang kanyang mga alagad sa pinakamataas na uri o level ng pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang katawan at dugo, siya ay magiging ganap na para sa atin at sumasa atin sa tuwinang tinatanggap natin si Jesus sa Eucharistia. It's the highest level of relationship, ang pag-iisang katawan. Tulad ng mag-asawa, hindi na sila dalawa kundi isa, and that happens whenever we receive Jesus in the communion, in the Eucharist. Pero mayroong hadlang sa communion na ito. Merong hadlang sa ugnayan na ito. At ito yung ating tinutukoy since yesterday sa Gospel ni St. Matthew, yung hypocrisy of the Pharisees, yung pagbabalat kayo. Napakahalagang alisin natin, no? By all means, at all costs, itong hypocrisy sa ating relationship. Kasi ito yung sumisira at hahadlang ito para lumalim tayo sa ating relasyon, sa isa't isa, sa ating sarili, at sa Diyos. Ngayon, isa pang hadlang na kaugnay ng hypocrisy ng mga Pariseo. Ngayon, pagpapatuloy ng galit ni Jesus sa Pharisaic hypocrisy. At ano yon? Manipulation. Yung pagmamanipula. No, dahil wala namang exempted sa batas. Itong mga Pharisees, they are supposed to be experts of the law of Moses. Pero alam nila sa kanilang sarili that nobody is exempted doon sa batas ng Diyos. Pero dahil sila matatalino, dahil sila magagaling, they manipulate, they twist the truth, the law,
para mag-fit in doon sa kanilang sitwasyon, para mag-fit in doon sa kanilang kasakiman, sa kanilang kawalang katarungan, sa kanilang kayabangan. They twisted the law. Mga kapatid, ito yung pangalawang dapat nating alisin aside from hypocrisy, is that manipulative attitude, manipulative behavior. At isa nga sa mga gusto nilang baguhin o i-twist na katotohanan ay tungkol sa pag-iikapo o kaya naman ay tungkol sa issue ng diborsyo, issue ng kasal. Kaya ang minsan tinanong nila si Jesus, is it lawful for a man, no, to divorce his wife for whatever reason? Ang sabi ng Panginoon, dahil yan sa katigasan ng ulo, kaya pinahintulutan ni Moises kasi gusto nilang sabihin, it is lawful. No? Kaya sige lang, asawa, pag hindi gumanda ang relasyon, hiwalay. Kahit na makarami ka ng asawa mo, pag hindi umuubra, hiwalay. Anong sabi ng Panginoon? Dahil sa katigasan ng ulo. But in the beginning, it was not so. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng twisted mentality, yung manipulation na ginagawa ng mga Pariseyo sa batas. Lagi nating tatandaan, walang exempted sa batas ng Diyos, and we have to follow the law of God. Even the law of humanity, the human law, ay hindi dapat ipawalang bisa yung divine law. Kaya nga sinabi, di ba, sa kasal, ang pinagsama ng Diyos, which is divine law, ay hindi dapat paghiwalayin ng tao, any human law. Kaya nga ang simbahang Katolika is by all means at all cost against sa divorce law. Dahil ito'y batas ng Diyos. God is the author of marriage. Mga kapatid, tingnan po natin yung ating mga sarili. Baka tayo, meron din tayong manipulative behavior. Alam natin yung totoo, pero anong ginagawa natin? We twist the truth. Alam natin kung ano ang mabuti, pero anong ginagawa natin? Minamanipulate natin, at yung mabuti, ginagawa nating masama at pangit. At yung totoong pangit at masama, yun ang ginagawa natin, tinutwist natin, at ginagawang mabuti. Mga kapatid, ang kabutihan, ang katotohanan at katarungan, yan ay hindi nababago ayon sa ating kalalagayan, ayon sa ating pamantayan. Ang pamantayan ng katotohanan, ang pamantayan ng kabutihan at katarungan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sana tayo matutong kumilala sa Diyos, sumunod sa Diyos at tumalima sa Kanyang kalooban. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan at tulungan mo kami. Gabayan mo kami sa liwanag ng katotohanan, katarungan at pag-ibig, at maisabuhay nawa namin ang tunay na kabutihan sa aming buhay, sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.